Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol, Kabanata 826. Na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, maaayos lang natin ang bagay na ito kung papayag ka sa aking mga kondisyon. Ha ha ha. Ang kanyang mga nasasakupan ay humagalpak sa tawa at nagpalitan ng masamang ngiti sa isa't isa. Matagal na nilang pinagnanasaan sina Iris, Zoe at iba pang babae. Maaaring makuha ng kanilang amo ang dalawang stoners habang sila ay nagpalipas ng gabi kasama ang iba pa sa kanila. Walang hiya, si Iris ay nagngangalit sa galit dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kaiya ang mga ito. Hindi lang mataas na presyo ang hiniling nila, pero gusto pa rin nilang matulog tayo sa kanila. Walang nakapansin sa malungkot na ekspresyon sa mukha ni Levi. Tila, sila ay nakuha sa ilalim ng kanyang balat. Mamamatay ang mga nagnanasa kay Zoe. Hinding-hindi ko hahayaang may magdadaan sa kanya. Tumingin si Oliver kay Iris at nagtanong, ano sa palagay mo? Sumeryoso ang mukha niya habang nagbanta, kung hindi ka papayag sa mga kondisyon ko, hindi ka papayagan ng mga tauhan ko na umalis sa isla. Bilang lokal na malupit, kayang gawin ni Oliver ang anumang gusto niya sa kanyang teritoryo dahil walang nangahas na tumayo laban sa kanya. Si Iris at ang iba pa ay nasa kanyang awan dahil hindi sila nakaalis sa isla. Nagbigay siya ng ultimatum, mayroon kang 3 segundo para sagutin ako. Ako, nawalan ng masabi si Iris. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw mula sa likuran. Tulad ng inaasahan sa isang lokal na malupit. Mukhang nakabuo ka ng sarili mong batas, ha? Napalingon ang lahat kay Levi. Inilipat ni Oliver ang kanyang tingin kay Levi at napansin niya na, hindi tulad ng iba na nanginginig sa takot, si Levi ay nakahawak ng mabuti sa kanyang kalmado at may ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba siya natatakot? Levi Garrison, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Oliver. Isang tawa ang pinakawalan ni Levi. Hindi siya natarante nang may nagbanta na puputulan ang kanyang lalamunan gamit ang isang Raysonia katana ilang araw na ang nakakaraan. Hindi siya kumikibo ng kabkuban siya ng 10,000 sundalo sa larangan ng digmaan. Hindi ba nakakatawa kung siya ay matakot sa isang maliit na lokal na malupit? Nang hindi nag-abala pang sumagot kay Oliver, nagsindi ng sigarilyo si Levi at huminga ng malalim. Natigilan ang lahat nang makita siyang bumuga ng usok ng sigarilyo sa mukha ni Oliver. Saang lupalop ng mundo siya nakakuha ng lakas ng loob para gawin iyon. How dare he try to provoke the local tyrant when his safety is in delikado? Dapat may death wish siya. Ikaw, napatulala rin si Oliver. Habang naguhumapo ang galit sa kanya, inagaw niya ang sigarilyo sa labi ni Levi at itinapon ito sa sahig, natusok ito gamit ang kanyang paa. Tatalo ako sa kalokohan mo. Umungol si Levi. Ang lakas ng loob mong agawin ang sigarilyo ko. Tanong ni Levi na medyo hindi makapaniwalang nakatingin kay Oliver. Nagtaka si Oliver sa reaksyon ni Levi. So ano? Ano ang gagawin mo sa akin? Simple lang yan. Nasa iyo ang iyong mga patakaran, at gayon din ako. Dapat mong gantihan ako sa pag-agaw ng aking sigarilyo. Well, 20 bilyon na yata ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesadong magpalipas ng gabi sa iyo at sa iyong mga tauhan. Ang tagapagtanggol, Kabanata 827. Parehong pinagpawisan sina Iris at Zoe nang makita nilang binabayaran ni Levi ang lokal na malupit sa sarili niyang barya. Sinusubukan ba niyang palalain ang sitwasyon? Alam ni Zoe na magaling makipaglaban si Levi, ngunit nag-alinlangan siya kung makakalaban niya ang 300 tao. Si Oliver at ang kanyang mga nasasakupan ay nagulat sa nakakagulat na sinabi ni Levi. Ginaya niya ba ako ngayon lang? How dare he even ask for 20 billion? Wala na ba siya sa isip niya? Tinaas ni Levi ang kanyang kilay at sinabing, may mga saksi ako na nakakita sa iyo ng pag-agaw ng aking sigarilyo ngayon lang. Hindi mo ba aaminin ang maling pag-uugali mo? Inagaw ko yung sigarilyo mo, ano? Anong gagawin mo sa akin, ha? Galit na galit si Oliver. Tumayo si Levi at tinitigan si Oliver sa mga mata. Humihingi ako ngayon ng kabayaran. Levi Garrison, mangarap ka. Huwag mo akong sisihin dahil hiniling mo ito.
Isang malisyosong kislap ang sumilay sa mga mata ni Oliver habang nagutos, dalhin silang lahat sa resort, maliban kay Levi Garrison. I'm looking forward to spend a lovely night with the ladies, kaya ayokong matakot sila sa nakakakilabot na eksena. Sumunod naman ang kanyang mga nasasakupan. Hindi, napasigaw si Zoe at nanlaban. Alam niya kung ano ang naghihintay kay Levi sa sandaling maiwan siyang mag-isa kay Oliver. May ngiti sa labi, tiniyak ni Levi ang kanyang asawa, "Honey, I will be fine. Hintayin mo ako, babalik ako ng 20 billion. Natuwa si Oliver. Nagulat ako, pare, punong-puno ka pa rin ng usapan kapag nasa panganib ang buhay mo. Nagulat si Levi kay Oliver nang sampilan niya ng mariin ang mukha niya. Tinatawag mo ba akong mate? Sino ka sa tingin mo para tawagin akong asawa mo? Nakanganga ang lahat dahil hindi nila akalain na magkakaroon ng lakas ng loob na sampal sa mukha ang local tyrant. Para sa isang buong minuto, sila ay nakatayo frozen sa kanilang mga spot. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Oliver nang tumama sa kanya ang isang alon ng matinding sakit. Napangiwi siya sa galit, binigyan si Levi ng nakakamatay na titig habang naguutos, patayin siya. Kinawayan ni Levi ang kamay. Hawakan mo dyan. Nagtaas ng boses si Oliver, natatakot ka ba? Huli na ngayon. With a confident smile, Levi threw him a question, I bet may nagpadala sa iyo para guluhin ako, tama ba ako? Sinabi sa kanya ng may-ari ng resort na nakipagkasundo sila ni Oliver na hindi magdudulot ng gulo ang huli sa isla bilang kapalit ng pagbabayad ng dating ng malaking halaga ng protection money bawat taon. Pero ngayon, sadyang ginugulo siya ni Oliver. Ipinakita nito na may nag-iis na laban sa Morris Group. Dagdag pa rito, tinawag siya ni Oliver sa kanyang pangalan kahit hindi pa niya ito nakikilala, na lalong nagpatunay na siya ang kanilang pakay. Kinailangan nilang paalisan si Zoe at ang iba pa para patayin siya. Ito ay malinaw na isang sinadya na pagpatay. Nagtanong si Levi ng isa pang tanong, naglakas loob ka bang sabihin sa akin kung sino ang gustong patayin ako? Bahagyang natarante si Oliver, ngunit binigyan niya si Levi ng isang naaawa na tingin at nakangiting sumagot, I guess it doesn't matter, tell you the truth. Ito ang pamilyang Jones mula sa Southampton. Hiniling nila sa akin na patayin ka at mangikil ng pera sa Morris Group. Oo nga pala, kailangan kong magpasalamat sa iyo dahil mas pinadali mo ang mga bagay para sa akin sa pamamagitan ng pagpapakita sa harap ko. Gusto ka ng mga Joneses na patay na, kaya magpaalam ka sa mundo, pare. Ang tagapagtanggol, Kabanata 828. Ang pamilya Jones. Alam ko na. Sa kasalukuyang sandali, sigurado si Levi na, sa marami niyang mga kaaway, malamang na ang mga Jones ang papatay sa kanya. Nakakainis ba talaga sila sa presensya ko? Naunawaan ni Levi na sa mata ng isang kilalang pamilya tulad ng mga Jones, ang bawat tao ay inuri sa isang panlipunang hierarchy at binigyan ng mga label. Sa mga taong ito, siya ay nasa ilalim mismo ng pyramid, na kabilang sa pinakamababang uri. Hanggat nabubuhay siya, ang pamilya Jones ay patuloy na nag-aalala na baka malaman ng iba ang kanyang kaugnayan sa pamilya at magdulot ng kahihiyan sa kanila. Ang pinakamahusay na solusyon ay upang mapupuksa siya minsan at para sa lahat. Patayin siya, utos ni Oliver, at ang 300 malalakas na lalaki sa ilalim niya, na pawang may mga tibak, ay sumakay kaagad kay Levi. Mula sa kanilang kahanga-hangang ugali, mukhang determinado silang tadterin si Levi. Whoosh! Ang isang signal flare ay nag-apoy, na naglalabas ng malalaking usok sa hangin. Nagulat ang lahat, pati si Oliver, sa biglang malakas na pagsabog na ingay at napatigil sila sa paglalakad habang nakatingin sa kalangitan. Vroom! 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 Isang segundo lang ay mas lumakas at mas matindi ang ingay. Daan-daang drone, na naglalakbay sa mabilis na bilis, ang lumitaw sa himpapawid. Whoosh! 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 Biglang nakita ang mga apoy na lumabas mula sa mga drone sa lahat ng direksyon. Isang web ng apoy ang nabuo sa himpapawid at bumagsak pababa sa lupa. Thok! 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 Ang mga nasasakupan ni Oliver ay binaril sa kanilang mga palso at umagos ang dugo mula sa kanilang mga sugat. Klang! Klang! Patuloy na maririnig ang mga tunog ng metal na tumatama sa lupa habang ibinababa ng mga lalaki ang kanilang mga sandata. Array!
Ang bawat isa sa kanila ay nakahawak sa kanilang mga palso habang sila ay nagpapakawala ng matinding pag-iyak sa sakit. Isang round lang ng pag-atake ay sapat na para pilayin ang mga nasasakupan ni Oliver at hindi sila makakilos. Iyon ang kapangyarihan ng mga drone. Hindi lamang sila naging kapaki-pakinabang para sa mga layunin ng pagsubaybay, ngunit maaari rin silang magdoble bilang mga baril. Napatulala naman si Oliver. Hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan at nalilito. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Boom! Ang mga nakakabinging ingay na tila mga kulog ng kulog ay sumabog sa susunod na sandali. Kasabay nito, ang mga sinag ng maliwanag na liwanag ay sumikat mula sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa paligid at nagbubulag kay Oliver at sa iba pang mga tao. Helicopter. Ang mga helicopter ng militar ay umaaligid sa himpapawid. Ang mga laser mula sa mga helicopter ay nakatutok sa mga mukha ng mga lalaki. Hindi mahirap hulaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang malupit at ang kanyang mga tao ay malamang na pinupuntirya ng mga sniper rifles. Alam nilang kapag gumalaw sila ay babarilan sila kaagad. Vroom, vroom. Hindi lang iyon. Isang malakas na ingay ang biglang umalangaw-ngaw mula sa katabing lawa, na sinabayan pa ng ihip ng malakas na hangin na lumikha ng malalaking alon sa ibabaw ng lawa. Lumabas na 12 ng mga barkong pandagat ang naglalayag patungo sa dalampasigan. Bumaba ang mga armadong sundalo mula sa mga barko at itinutok ang kanilang mga sandata kay Oliver at sa kanyang mga tauhan. Kaagad, dumami ang bilang ng mga pulang tuldok na tumuturo kay Oliver at sa kanyang mga subordinate. Ang malupit, na nahulog na sa isang ganap na estado ng takot, ay ibinagsak ang kanyang sandata sa lupa ng sabay-sabay. Ang nanginginig niyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at bumagsak siya sa lupa sa takot. Ang tagapagtanggol. Kabanata 829. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sunod-sunod na napaluhod, na nakatikip sa kanilang mga ulo ng kanilang mga kamay. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kahirap si Levi. Ito ay militar. Ibig sabihin galing din sa military si Levi Garrison. So gusto mo pa ba akong pakawalan? Tumawa ng walang humpay si Levi. Buho. Si Oliver, ang lokal na malupit, ay natakot na maiyak at nabasa pa ang kanyang pantalon. Isang mapang uyam ng ngiti ang pinakawalan ni Levi at sinabing, sigurado akong ang lokal na punong malupit na ito ay patuloy na tinatakot ang lahat ng dumadaan dito. Ang banta na ito ay dapat na maalis ng isang beses at para sa lahat. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, umalis si Levi at iniwan ito sa kanyang mga tauhan upang itali ang mga nakalugay na dulo. Ang alam lang niya ay wala ng lokal na tyrant mula noon. Para naman sa mga helicopter, pinakilos sila sa isang tawag lang mula kay Kirin. Nang bumalik si Levi sa hotel pagkatapos, lahat ay natigilan nang makita siyang ligtas at maayos. Umaasal pa ang lalaki na parang walang nangyari. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zoe habang maingat na sinusukat siya. Bakit hindi ako magiging? Nakangiting sagot ni Levi. Paano ito posible? Ano ang nangyari sa lokal na tirano? Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Iris. Oh, inalis ko na siya. Huwag kang mag-alala, matutulog tayong lahat ng mapayapa ngayong gabi. Ngumisi si Levi. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Iris at nagtungo sa labas kasama ang ilang iba pang mga tao upang i-verify ang kanyang mga salita. Isang matiwasay na tanawin ang sumalubong sa kanila at walang bakas na may nangyaring away. Anong nangyari? Hindi ito maisip ni Iris, na nanlaki ang mga mata. Sabi mo, naalis ko na siya. Malamig na ngumiti si Levi. Sa sandaling iyon, ang may-ari ng resort ay sumugod at bumulalas, "I've beautiful news." Si Oliver Ross, ang lokal na malupit, at ang kanyang grupo ay nalipol. Mula ngayon, ang 12 ng mga nakapalibot na isla, kasama na tayo, ay hindi na kailangang patuloy na mag-ingat, sa takot na siya ay magalit sa atin. Parehong napalingon sina Zoe at Iris kay Levi nang marinig nila ang sinabi ng lalaki. Ikaw ba talaga? Well, wala akong magagawa kung hindi ka maniwala. Nagkibit balikat si Levi at walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay. Maya-maya, may pumasok sa isip ni Zoe. Hinailan niya si Iris sa tabi at sinabing, hindi si Levi. Kung gayon sino kaya ito? Curious na tanong ng kaibigan. Syempre boss mo. Sinenyasan ni Zoe si Iris,
na pagkatapos ay hinampas ang sarili sa ulo at napabulalas, oh my God! Paanong hindi ko naisip iyon? Masyado siguro akong na-overwhelm sa gulat, kaya lang. Kasama ang aming amo at si Mr. Atkinson, wala akong dapat ikatakot. Ito ay kasing dali ng pay para sa kanila na pangasiwaan ang lokal na malupit. Humalaklak si Zoe at sumagot, exactly. Ang lokal na malupit ay walang kabuluhan kumpara sa makapangyarihang misteryosong amo. Aba, biglang sumagi sa isip ko na hindi pa siya dumarating. Dadalo raw siya sa seremonya bukas, kaya siguradong pupunta siya rito, tama ba? Hindi siguradong tanong ni Iris. Actually, baka nandito na siya. Malakas ang kutob ni Zoe tungkol dito. Sinasabi mo ba na nakatago siya sa gitna ng karamihan? Baka sa mukha ni Iris ang pagkagulat. Tumango si Zoe, I think the real owner of Morris Group is among the people present. Kung tutusin, baka mag-disguise siya bilang isa sa mga empleyado. Ang tagapagtanggol. Kabanata 830. Wham! Ang mga salita ni Zoe ay tumama kay Iris na parang liwanag. Iyon ay isang malakas na posibilidad. Kung hindi, paano pa magiging malinaw ang boss tungkol sa mga nangyayari sa kumpanya? Tila hindi posible para sa kanya na narinig ang lahat ng iyon mula sa iba. Ang tanging paliwanag ay naranasan niya ang lahat bilang empleyado ng kumpanya. Sino kaya ito? Para sa dalawang babae, si Levi ang unang natanggal sa kanilang listahan ng mga posibleng kandidato. Hindi man lang nila isinasaalang-alang si Levi dahil sa katayuan niya sa pamilyang Jones. Hayaan mo akong subukang alamin mula kay Mr. Atkinson. Sabay na binisita ni Iris at Zoe si Neil sa kwarto nito. Mr. Atkinson, dumating na ba ang boss natin? Umaasang tanong ni Iris habang bahagyang kinakabahan. Oo, nandito na siya. Positive na sagot ni Kirin. Kung gayon, ang aming boss ba ang tumulong upang ayusin ang usapin sa lokal na malupit kanina? Patuloy na tanong ni Iris. Tama, pumasok siya at tumulong na patayin ang grupong iyon ng mga tao. Sinagot ni Kirin ang dalawang tanong ng matapat nang hindi nagtatago ng anumang katotohanan. Nang matapos magsalita si Kirin, nagpalitan ng tingin sina Iris at Zoe at mahinang sinabi sa isa't isa, sa totoo lang, wala itong kinalaman kay Levi. Sabi mo nandito na ang boss natin. Saan kaya siya tumutuloy noon? Inilaan ko ang pinakamagandang kwarto sa resort para sa kanya, umaasang tanong ni Iris. Umiling si Kirin at sumagot, yup, he's here, or maybe it's more accurate to say that he has been here all the while. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ano, hindi naman talaga siya pwedeng isa sa mga empleyado, di ba? Napanganga si Iris sa pagtataka. Oo, siya nga, kinumpirma ni Neil ang kanyang pagdududa. Wham! Ang tugon ni Kirin ay isa pang malaking dagok kay Iris. Iyon talaga ang nangyari. Ang misteryosong boss ng Morris Group ay isa sa mga empleyado na maaaring hindi niya namamalayan na nakakasalamuha araw-araw. Nangangahulugan din iyon na alam niya ang bawat kilos nito. Ito ay eksakto tulad ng kung ano ang sinabi ni Levi sa kanya sa iyong pinakamahusay na parang hindi kanya nakita noon. Sino kaya ito? Nagsimulang tumakbo si Iris sa bawat lalaking empleyado na nasa isip ng kumpanya. Gayunpaman, dahil sa napakalaking sukat ng kumpanya, ito ay tila isang imposibleng gawain dahil maraming mga empleyado na hindi pa nakikilala ni Iris. Walang paraan na madali niyang matukoy kung sino sa kanila ang kanilang amo. Ihahayag ba niya ang kanyang sarili bukas? Pagtataka ni Iris. Iyon ang plano. Malinaw na sagot ni Kirin. Mr. Atkinson, maganda ba ang boss natin? Napuno ng pananabik si Iris habang tinanong niya iyon. Mas maganda siya kaysa sa akin. Tumawa si Kirin. Lalong nasasabik si Iris at hindi na makapaghintay na makilala ang amo matapos marinig ang mga salita ni Kirin. May asawa na ba siya? O sa halip, siya ba ay kasalukuyang naka-attach? Na may isang nag-iisip ng ngiti sa kanyang mukha, ang lalaki ay sumagot, siya pa rin at hindi pa kasal. Well, hindi siya nagsisinungaling. Naghiwalay na sina Levi at Zoe, so technically speaking, isa siyang single. Ang puso ni Iris ay hindi na makontrol noon. Siya ang lalaking nasa panaginip ko. Boss, andito na ako. Ang babae ay nagpasya na ituloy ang kanyang amo at gumagawa na ng lahat ng uri ng mga diskarte sa kanyang isip.
Naaliw si Zoe habang pinagmamasdan ang kaibigang nag-aasal na parang teenager na umiibig. Hindi pa niya nakita si Iris ng ganito kaengkanto at pagiging seryoso sa isang lalaki. Pagkalabas nila sa kwarto ni Kirin, tinukso ni Zoe, "You should get some rest. Nag-aalala ako na masyado kang excited matulog ngayong gabi." Ang tagapagtanggol Kabanata 831. Napakahabang gabi para kay Iris. Sa katunayan, hindi niya nagawang makatulog. Nakaramdam siya ng matinding pagod kinaumagahan at nang tumingin siya sa salamin, kitang-kita niya ang mga halatang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Maagang bumangon sa kama ang babae para magbihis at mag-makeup. Kahit na nakilala na siya ng personal ng kanilang misteryosong amo, hindi niya ipinakita sa kanya ang kanyang pinakamagandang harapan. Desidido si Iris na humarap sa kanya na mukhang nakamamanghang. Gusto niyang maging pinakamagandang babae sa paningin niya. Samantala, hindi rin nagkaroon ng tahimik na gabi si Zoe. Sa lahat ng ito, na-curious siya tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong lalaking iyon at umaasa siyang magkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa kanya ng personal mamaya. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono ng maaga, na nag-aalerto sa kanya na may seryosong nangyari sa kanyang kumpanya ng entertainment at na kailangan ang kanyang presensya kaagad. Nang marinig iyon ni Levi, nagayos siya para makabalik kaagad si Zoe at nagpadala rin siya ng taong protektahan siya. Binalak ni Levi na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang may-ari ng Morris Group kay Zoe noong araw na iyon. Hindi niya naisip ang ganoong bigla ang pagkagambala ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Dapat magmadali kang bumalik. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Hinikayat siya ni Levi. Pagkatapos ng isang puno ng kaganapan sa umaga, ang seremonya ay sa wakas ay dapat magsimula sa 9 a.m. Dumating si Levi sa venue ng event kasama si Seth at ang kanyang team. Dahil ito ay isang panloob na kaganapan, walang mga reporter sa paligid. Kasunod ni Seth at ng security team, si Iris ay gumawa ng engranding pasukan, na nakakasilaw sa kanyang napakagandang cocktail dress. Dahil isang natural na kagandahan, siya ay mukhang malaanghel bilang isang diyosa pagkatapos maglagay ng pagsisikap na manika. Napakalaki at mas kahanga-hanga ang aura na ipinalabas niya kaysa karamihan sa mga nangungunang modelo o celebrity. Si Iris ay lubos na nasisiyahan sa kanyang hitsura noong araw na iyon matapos makakuha ng hindi mabilang na paghangang mga titig mula sa karamihan. Siguradong matutuwa siya sa itsura ko ngayon. Inilibot ni Iris ang kanyang paligid, umaasang mahuhuli kung sino ang mahiwagang amo na iyon. Matapos ibuod ni na Iris at Kirin ang mga nagawa ng Morris Group para sa nakaraang taon, oras na para bigyan ng reward ang mga empleyado. Ang mga kotseng Audi na binili noon ni Levi ay naibigay na lahat. Ang na-update na patakaran sa pagkilala ng kumpanya ay upang magbigay ng mga gantimpala sa pera sa mga empleyado para sa bawat kontribusyon na kanilang ginawa o upang isama ang halaga sa kanilang mga bonus sa pagtatapos ng taon. Kaya naman ang mga empleyado ng Morris Group ay isang motivated na grupo. Hindi lamang sila nakatanggap ng mapagkompetensyang mga kabayaran, ngunit maaari rin nilang gawin ang kanilang mga bahagi para sa lipunan pansamantala. Ito ay talagang isang kahanga-hangang kumpanya upang magtrabaho sa. Para sa mga batang nagtapos, madalas na ang Morris Group ang kanilang unang napiling magiging employer. Ang pagtatanghal ng mga parangal ay natapos ng maayos at ang sumunod ay ang pinakaabangang sandali ng gabi, ang mahiwagang boss ng Morris Group ay malapit ng magpakilala. Tanging sina Seth, Elena at ilang iba pang taong naruroon ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Levi. Ang lahat ng iba ay itinago sa dilim. Huminga ng malalim si Iris at sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang sesabog. Sa wakas ay makikilala na niya ang lalaking pinapangarap niya at sinamantala ang pagkakataon sa pagitan na iyon upang matiyak na siya ay mukhang hindi nagkakamali. Huminga ng malalim si Iris at inihanda ang sarili para salubungin ang misteryosong amo. Sa lalong madaling panahon, ang aming sariling boss ng Morris Group ay darating sa entablado. Lahat, mangyaring magbigay ng isang buong palakpakan para sa kanya. Pumalakpak, pumalakpak,
Pumalakpak. Isang malakas na palakpakan ang sumabog habang ang lahat ay masigasig na nagpalakpakan. Lumingon si Kirin sa isang sulok at sumigaw, "Boss, stop hiding." Ang tagapagtanggol Kabanata 832. Karamihan sa mga tao, kabilang si Iris, ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa parehong direksyon. Nagulat ang lahat. Maaaring ang mahiwagang amo ay isang tao sa gitna ng karamihan. Nagtataka ang lahat habang nakatalikod. Wham! Nagulat si Iris nang mapansin niyang nakatingin si Kirin kay Levi at sa security team nito. "Niloloko mo ako." Ang misteryosong amo ay isang tao sa pangkat ng seguridad. Pamilyar si Iris sa mga lalaki sa security team. Sa ilang sandali, naisip niyang maaaring si Seth iyon, ngunit hindi siya mas maganda kaysa kay Neil. Higit pa rito, ang kanyang personalidad ay masyadong walang ingat at napakatanda na rin para maging amo. Sino pa ba ang nandoon? Tila hindi maisip ni Iris ang sino mang taong angkop sa paglalarawan ng kanilang amo. Well, nandyan si Levi, pero siya ang unang natanggal ni Zoe at pati na rin si Iris. Sino pa kaya ito? Maya-maya lang ay biglang tumayo si Levi na nasa tabi ni Seth at humakbang papunta sa stage. Wham! Iyon na ang huling suntok kay Iris. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang nakikita sa sandaling iyon. Levi. Diyos ko. Si Levi yon. Ano sa mundo? Hindi ka panipaniwala. Nagulat si Iris sa kaibuturan at hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Hindi niya nagawang pumiglas sa kanyang pagkatulala at pinanood na lang siyang papalapit sa entablado. Siya ba? Si Levi ang mahiwagang amo natin. Imposible yan. Kabutihan. Walang paraan na maniniwala ako dito. Paano siya magiging boss? Ang buong eksena ay nabalisa habang ang mga talakayan ay naganap sa mga taong naruroon. Ito ay tiyak na dumating bilang isang sorpresa para sa karamihan ng mga tao. Iyon ay dahil hindi pa siniseryoso si Levi sa opisina noon. Naging tinag pa nga siya sa karamihan ng kanyang mga katrabaho. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang beses na tinanggal sa kumpanya bilang resulta ng isang nagkakaisang boto ng iba pang mga empleyado. Sa muling pagpasok niya sa kumpanya, itinuring siyang walang kwenta ng lahat at karamihan sa mga empleyado ay hindi gaanong gusto sa kanya. Walang mag-aakalang ang magiging pinuno ng Morris Group ay si Levi. Ang mga senior executive ng kumpanya ay partikular na natulala sa biglaang paghahayag. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit alam ng kanilang amo ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. Sakto lang dahil isa rin siya sa kanila at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang lahat. Higit pa rito, si Levi ay nasa isang paborebleng posisyon upang obserbahan ang pang-araw-araw na gawain ng kumpanya. Alam niya ang bawat aksyon ng mga empleyado sa lahat ng antas, mula sa mas mababang antas ng kawani tulad ng security team at mga tagapaglinis, hanggang sa nakatataas na pamamahala, kabilang si Iris. Thud. Sa sandaling tumuntong si Levi sa entablado, ang mga puso ng lahat ay nag-double somersault at ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa kanya ng husto. Kinuha ni Levi ang mikropono at nakangiting sinabi, "Hi everyone, I'm Levi. At ako rin ang boss mo." Iyon ay nagmula tulad ng isang bolt mula sa asol. Nahirapan pa rin ang lahat na paniwalaan at ramdam na ramdam nila ang pagtusok ng kanilang anit. Nararamdaman ng ilan na tumataas ang presyon ng kanilang dugo. Para naman kay Iris, napamanhid siya sa gulat at natigilan sa kinatatayuan. Matapos marinig ang pananalita ni Levi, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Ikaw ang boss ng Morris Group. Ang tagapagtanggol Kabanata 833. Ngumisi si Levi at sumagot, "Nasabi ko na ba na hindi ako? Naaalala kong sinabi ko sa iyo noon pa man na pagmamayari ko ang Morris Group." "Oo nga pala, ang ganda mo ngayon." Boom. Ang tiyak na tugon ni Levi ay isa na namang malaking dagok kay Iris, na blanko ang isip, na parang tinamaan lang ng kidlat.
Hindi siya makapaniwala na ang pinakaunang taong inalis sa kanyang konsiderasyon ay ang boss talaga. Levi. Ang mahiwagang amo natin. Ito ay ganap na hindi maisip ni Iris, na tunay na nanginginig sa kaibuturan. Pakiramdam niya ay hindi totoo ang panaginip sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kanya nang maalis ang kanyang isip at mag-isip tungkol dito. Sa buong panahong iyon, palaging si Levi ang legal iligtas sa araw sa tuwing nakakaranas ng mga paghihirap ang Morris Group. Inakala ni Iris na nakuha ni Levi ang mga tagubaylang iyon mula sa amo, ngunit hindi niya alam na siya mismo ang amo. Bigla niyang napag-isahin ang mga detalye. Panapanahong tinulungan ng boss ng Morris Group si Zoe, kabilang ang pagbili ng kumpanya sa auction para sa kanya at pag-alis ng anumang mga hadlang na humadlang sa kanya. Talagang tiniyak niya na si Zoe ay makakausad ng maayos nang walang anumang kahirapan. Sino pa, maliban kay Levi, ang gagawa ng lahat ng iyon? Ang iba't ibang mga pahiwatig ay itinuro na si Levi ang misteryosong amo. Maliban sa kanya, walang ibang makakamit ang lahat ng mayroon siya. Ito ay si Iris na tumalon sa mga conclusion at pinasyahan si Levi sa simula pa lang. Tsaka hindi naman nagsinungaling si Neil sa kanila. Ang sinabi niya sa kanila ay totoo. Ang amo ay walang asawa at isa ring empleyado. Ayaw tanggapin ni Iris ang katotohanan dahil ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa kanyang orihinal na inaasahan. Paano na lang si Levi? Nasira lahat ng pag-asa niya. Napakaraming nagawa ni Iris upang mapabilib ang amo sa pag-asang ang kanilang pagkikita ay magiging simula ng isang magandang fairy tale. Sa huli, ang taong iyon ay si Levi. Ang lalaking pinapangarap niya ay ang pinakamamahal niyang kaibigan. Maya-maya lang ay napangiti si Levi na nasa mikropono pa nang mapansin niya ang natulala na mga mukha ng lahat ng naroon. Guys, please wag kayong masyadong mabigla. Maaaring mas madali para sa lahat na ay proseso ito kung iisipin mo ang 2 puntong ito. Una, ang katotohanang naitatag ko ang Levi Group at nagtagumpay sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga pangyayari ay isang patunay sa aking mga kakayahan. Pangalawa, ang dahilan ng pagpapalit ng pangalan ng kumpanya sa Morris Group ay bilang pag-alala sa aking matalik na kaibigan, si Morris Atkinson. Mabilis na naunawaan ng lahat ang sitwasyon pagkatapos ng pagliliwanag ni Levi. Bakit pa biglang palitan ng kumpanya ang pangalan mula sa Levi Group sa Morris Group? Obviously, kailangang si Levi ang gumawa. Halos lahat ay namula ang mukha sa kahihiyan matapos maalala ang kanilang mga sarili na bumoto kay Levi na matanggal sa trabaho dati. At siya pala ang amo nila. Don't worry. I am very open-minded at hindi magdaramdam ng sama ng loob. Walang ibang mahalaga sa akin basta't ibigay mo ang iyong makakaya sa trabaho at itaguyod ang mataas na pamantayan sa etika. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga empleyado nang marinig iyon. Lahat, batiin natin ang magandang kinabukasan ng Morris Group. Namumungay ang amo habang itinataas ang kanyang wine glass. Nang matapos si Levi sa kanyang pagsasalita at bumaba sa entablado, si Iris lang ang nag-iisang kumikilos ng hindi maganda habang iniisip kung paano niya haharapin si Zoe. MS. Annabel, halika saglit, gusto kong makipag-usap sa iyo. Tawag ni Levi kay Iris. Ang tagapagtanggol Kabanata 834. Pumili si Levi ng liblib na sulok para makausap si Iris at nang silang dalawa lang ay hindi man lang naglakas loob na tingnan ni Iris ang mata ng lalaki. Hoy, bakit hindi ka tumitingin sa akin? In love ka ba talaga sa akin? Sa sandaling sinabi iyon ni Levi, iniangat ni Iris ang kanyang ulo at sumagot, bakit ako magiging? May seryoso akong pag-uusapan sa iyo. Ano ito? Huwag mo munang ipaalam kay Zoe ang tungkol dito. Balak kong ibunyag sa kanya ang aking pagkakakilanlan sa aming kasal at bigyan siya ng sorpresa. Kailangan mong ilihim sa akin to. Hiling ni Levi. Oo naman, hindi problema iyon. May tanong ako pero. Ano ang nangyari sa loob ng 6 na taon nang ikaw ay nasa kulungan? Tanong ni Iris na parang naguguluhan. Ang totoo, hindi pa ako nakakulong.
Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol dito sa tamang panahon. Napangiti si Levi. Ang seremonya ay tumagal hanggang gabi at ang lahat ay bumalik sa bahay kinaumagahan. Labis ang pag-aalala ni Levi kay Zoe, na nagmamadaling umalis para harapin ang hindi inaasahang pangyayari na nangyari sa kanyang entertainment company. Dumiretso siya sa opisina ni Zoe nang makarating siya sa Morris Group. Nang makita niya si Zoe sa kanyang opisina ay bahagyang gamaan ang kanyang pakiramdam. Anong nangyari? Tanong niya. Huminga ng malalim si Zoe bago sumagot, may nagwisik ng asido sa mukha ni Helena at pumangit siya. Ano? Sino kaya ang mabangis? Galit na sigaw ni Levi. Nakatakas ang salarin at nakatakas pa rin. Kasalukuyang ginagamot si Helena sa ospital ngunit hindi maganda ang hitsura. Ipinaalam sa amin ng mga doktor na ang tanging paraan para mabawi niya ang kanyang hitsura ay ang sumailalim sa cosmetic surgery. Hindi lamang ito isang malaking dagok sa kanyang karera, ngunit ang kumpanya ay magkakaroon din ng malubhang pagkalugi. Napabuntong hininga si Zoe. Naunawaan ni Levi na si Helena ay kasalukuyang nasa tuktok ng kanyang karera at ang kanyang biglaang pagpapapangit ay magkakaroon ng napakalaking negatibong epekto sa kumpanya. Gayon din sa kanyang kinabukasan bilang isang tanyag na tao. Ang artista ay malamang na kailangang magretiro mula sa industriya ng entertainment pagkatapos nito. Obvious naman na may nagtangkang sirain ang kumpanya ko. Aalamin ko kung sino ang gumawa nito. Malamig na sabi ni Zoe. Naisip ni Levi na malamang na ang pamilyang Jones ang nasa likod nito. Posibleng binago ng mga Jones ang kanilang target kay Zoe matapos ang kanilang bigong pagtatangka na patayin si Levi. Gusto nilang sirain ang lahat para sa akin. Ay, may iba pa. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng Star Entertainment ay biglang naputol at kami ay pinagbawalan na gumamit ng anuman. Ito ay sadyang kakaiba. May kinalaman kaya ito sa pagpapapangit ni Helena? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Noon, sigurado na siyang ang mga Jones ang nasa likod ng lahat ng iyon. Ang pamilyang Jones ang pangunahing shareholder ng Star Entertainment at tiyak na may kapangyarihang kontrolin ang paglalaan ng mga mapagkukunan. Mapahamak ka, pamilya Jones. Kahit na ang pinakamabait na tao ay gagantay kapag itinaboy sa pader. Sa tingin mo ba talaga na ako, si Levi Garrison, ay ganoon kalaki ng pushover? Noon lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa Wales. Ngumisi si Wales, sigurado akong alam mo na ang nangyari. Ang masasabi ko lang ay napakaswerteng punk mo. Tretuhin ito bilang isang babala sa iyo para sa paggamit ng pangalan ng mga Jones. Kung maglakas loob kang gawin ito muli, hindi lang ikaw ang magiging target namin. Biglang nanlamig ang tingin ni Levi. Naunawaan niya na ipinahihiwatig ni Wales na ang susunod niyang target ay si Zoe. Ang tagapagtanggol Kabanata 835. Sa Jones residence sa Southampton. Binaba ni Wales ang telepono at ngumisi. Hindi ako makapaniwala na sinusubukan ni Levi na hamanin ang mga Jones. Pagsisisihan niya ito. Napabuntong hininga si Tyler. Ang swerte naman ng brat na ito. Talagang nakatakas siya sa pagkakataong ito. Kailangan natin siyang paalisin. Kung hindi, hindi na ako makakahinga ng maluwag. Ang mga Jones ay nakatakdang malampasan ang pamilya Gold at umangat sa tuktok ng Southampton. Paano natin mapahihintulutan na may ugnay sa atin ang gayong hamak? Para lang siyang kawawa ng kanyang ina. Salamat sa Diyos maaga namin siyang pinalayas sa pamilya. Kung hindi maaari tayong maging hanggang tuhod sa kanyang kalokohan. Ungol ni Michael. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magsasama-sama tayo at gagawa ng mas magandang plano. Ipinapangako ko na itatapon ko si Levi bago ang pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones, nagpahayag ng kumpiyansa sina Tyler at Wales. Sabik si Michael na tanggalin si Levi dahil malapit na ang pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. Bawat sangay ng pamilyang Jones sa buong Erudia ay dadalo. Ang pagpupulong ng anibersaryo ay magaganap sa paninirahan ng Jones sa Southampton, at ito ang pinakamahalaga sa mga Jones. Matatalo sila ng spotlight ni Erudia.
Ito ang dahilan kung bakit kailangang maging maayos ang lahat. Kahit na isang maliit na bahagi ng isang pagkakamali ay hindi pahihintulutan. Ang isang peste tulad ng Levi ay kailangang mapuksa bago iyon. Kung malalaman ng iba pang pamilya na mayroon kaming isang palaboy na bastard para sa isang apo, tiyak na magiging biro kami ng pamilya. Hinding-hindi natin ito mabubuhay. Sa anumang pagkakataon ay hindi ko mapapayagan na mangyari ang ganoong bagay. Wala nang mas mahalaga pa sa dignidad. Ang bawat bakas ni Levi ay kailangang sirain. Maraming miyembro ng pamilyang Jones ang pupunta sa nalalapit na anibersaryo, kabilang ang mga branch ng Cheshire at Southlake. Ang hinihiling ko lang ay irokan natin silang lahat sa ilalim ng ating mga paa upang lumabas bilang pinakamakapangyarihang mga Jones sa mga pamilyang Jones diasporic sa buong Erudia. Sigaw ni Mike L. Bawat pulong ng anibersaryo ay may kasamang mapagkompetensyang segment. Ang pamilyang Southampton Jones ay hindi naabot ang mga inaasahan sa nakaraang 2 pagpupulong. Kaya naman, inilagay ni Michael ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang ito. Kami ay hindi sigurado sa aming sarili sa mga nakaraang pagpupulong. Ang sangay ng Cheshire ay maihahambing sa amin, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang lahat ay magiging iba. Si Anson ay hindi lamang miyembro ng Iron Brigade kundi siya rin ang kanang kamay ng God of War. Ang ibang mga pamilya ay walang pagkakataon. Kumiling din si Michael. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Bukod dito, kahit ang warlord na si Elijah ay kailangang yumukod sa harap natin. Paanong ang ibang mga pamilya ay umaasa na magkumpara? Hindi nila magagawa. Sa huli, at higit sa lahat, ang aming pamilya ay ang Diyos ng digmaan na sumusuporta sa amin. Tinanggap niya ang aming espada bilang regalo 2 araw na ang nakakaraan, na nagpapahiwatig ng kanyang katapatan sa amin. Ang iba pang mga sangay ng pamilya sa isang tabi, kahit ang pamilyang Goal ay hindi maaaring humawak ng kandila sa amin. Bulalas ni Anson na puno ng pagmamalaki. Eksakto. Kapag nasa tabi natin ang Diyos ng digmaan, magagawa nating patayin ang ating mga kaaway sa ilang segundo. Hindi na ako makapaghintay sa anniversary meeting. Ito ay magiging kahanga-hanga. Diretso ang tingin ni Michael habang nagdarasal na magkaroon ng oras para makapag-fast forward. Isang pag-iisip ang sumagi sa kanya. Kailangan nating ganap na burahin ang Levi mula sa pag-iral. Madamdaming sigaw ni Michael. Ang tagapagtanggol Kabanata 836. Hindi namin maaaring payagan ang iba pang mga Jones na malaman na mayroon akong ganoong apo. Hindi rin sinasabi na kailangan natin siyang pigilan sa pagkikita sa anniversary meeting. Kung hindi, mapapahiya tayo sa natitirang bahagi ng ating buhay. Ngumisi si Michael. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ako na ang bahala dito. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Tyler. Samantala, nagalit si Levi matapos matanggap ang babala ni Wales sa kanya. Ang katapangan ng pamilya Jones. Mukhang naghahanda na sila sa pag-atake sa akin at kay Zoe. Kung gayon, hindi nila ako masisisi sa pagganti. Babayaran ko sila. Tara na. Kailangan nating makita si Helena. Pagdating ng mag-asawa sa ospital, sinalubong sila ng nakabenda na mukha ni Helena. Gayunpaman, nanatili siyang composed. Nang makita niya ang mga ito, napaluha siya. Ang pinakadakilang asset ng isang babae ay ang kanyang hitsura, pagkatapos ng lahat. Dapat magbayad ang pamilyang Jones. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kamusta siya, Doktor? Tanong ni Levi. Ang kanyang mga paso ay napakalubha. Walang pagkakataon na mabawi niya ang kanyang orihinal na mga katangian maliban kung sumailalim siya sa plastic surgery. Ang tugon ng doktor ay tumusok kina Zoe at Helena na parang nakamamatay na palaso. Alam nila na kahit na maging matagumpay ang plastic surgery, hindi pa rin maibabalik ni Helena ang kanyang natural na mukha. Mas gugustuhin ni Helena na hindi ituloy ang operasyon. Hindi ako magpapa-plastic surgery. Mas gugustuhin kong magmukhang isang nakakakilabot na hayop. May pride pa rin si Helena. Alam niyang tapos na ang kanyang karera.
Doktor, maaari ko bang tingnan ang ulat? Tanong ni Levi. Nang iabot sa kanya ang report ay pinag-aralan itong mabuti ni Levi. Siya ay nagtataglay ng mga kahanga-hangang kasanayang medikal, na hinasa mula sa pagdanas ng libu-libong laban. Matapos maingat na suriin ang ulat, dahan-daang lumuwag ang mga kilay ni Levi. Maaari siyang mailigtas. May paraan para iligtas siya. Mayroong isang doktor ng militar na nagngangalang Frederick Gregg sa Iron Brigade. Siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga tradisyonal na manggagamot ngunit may kakayahan din sa iba pang mga medikal na disiplina. Sa katunayan, siya ang nangunguna sa buong larangan ng medisina. Upang mabayaran ang kanyang bansa, nagboluntaryo siyang italaga bilang isang doktor ng militar sa larangan ng digmaan. Siya at si Levi ay hindi mapaghihiwalay sa larangan ng digmaan. Dinaya nila ang kamatayan ng magkasama sa maraming pagkakataon. Iniligtas niya ang buhay ko ng maraming beses kaysa sa mabilang ko. Ang lahat ng aking kaalaman sa medisina ay nagmumula sa panonood at pag-aaral mula sa kanya. Ang likod ko na puno ng mga galos ay mas malala pa sa kalagayan ni Helena. Pero sinabi na ni Greg na kaya niyang tanggalin lahat ng peklat ko. Mapupunasan daw niya silang lahat. Kung may liligtas man niya ang mga luma at nakatanim na pinsalang ito, dapat ay wala sa kanya ang kaso ni Helena. Siguradong matutulungan niya si Helena. Kaya niyang ibalik ang dati niyang mukha. Huwag mag-alala girls, may paraan ako para matulungan si Helena na mabawi ang kanyang orihinal na mukha. Excited na sigaw ni Levi. Wala sa mga babae ang naniwala sa kanya. Sa katunayan, walang sino mang tao ang naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaso ay itinuring na hindi may iligtas ng pinakamahusay na espesyalista sa paso sa South City. Makatuwirang pagdudahan na ang isang normal na tao tulad ni Levi ay maaaring patunayan na siya ay mali. Ang tagapagtanggol Kabanata 837. Binigyan ni Helena si Levi ng isang mapait na ngiti. Salamat sa pagtulong mo, Levi. Alam kong sinusubukan mo lang akong pasayahin. Huwag kang mag-alala sa akin. Magiging maayos din ako. Inilibot ni Zoe ang mga mata kay Levi. Levi, hindi ka dapat umasa sa kanya. Sinasaktan mo siya kaysa tumulong. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako para protektahan ang nararamdaman niya? May plano talaga ako. Itinaas ni Levi ang kanyang mga kamay sa sobrang inis. Sinaman siya ng tingin ng doktor. Bakit hindi mo ito intindihin, dahil sinasabi mong mayroon kang solusyon? Hindi ko kaya. Pero may kilala akong kayang gawin. Anunsyo ni Levi. Umalis ka na. Ang pasyente ay kailangang magpahinga. Kung mas maraming kalokohan ang ibinubulalas mo mas malala ang kanyang kalooban. Kailangan niyang manatiling positibo para makarecover. Itinaboy ng doktor at mga nurse si Levi palabas ng kwarto. Walang naniniwala sa akin. Siyempre, katawa-tawa sila na maaaring ayusin ang gayong matinding pagkasunog. Parang imposible unless napupunta siya sa plastic surgery. Galit na galit si Levi. Sa isang kaway ng kanyang kamay, si Asher Dragon ay nagmaterial sa kanyang tagiliran. Asher Dragon, pumunta sa Northern Region at sunduin si Frederick dito. Utos ni Levi. Opo, Ginoo. Agad na umalis si Asher Dragon. Pinalabas din ni Levi si Phoenix para hanapin ang taong nagbuhos ng sulfuric acid kay Helena. Walang makakatakas sa aking galit, Pamilya Jones o kung hindi man. Habang patuloy na nagbabalak si Levi, ganoon din ang ginagawa ni na Tyler at Wales. May simpleng panukala ang Wales. Nais niyang magpadala ng ilang mamamatay tao upang itapon si Levi. Hindi sapat ang ilang assassin para wakasan ang buhay ni Levi. Narinig ko na may mga pakulo siya. Ang katotohanan na siya ay kabilang sa Morris Group ay nagpapahirap din sa mga bagay. Ang God of War ay nasa South City kasama ang mga tropa. Kung magpapadala tayo ng mga mamamatay tao at sila ay mabaygo, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Maaaring singgutin sila ng Diyos ng digmaan habang nakapikit ang dalawang mata. Hindi sumasang-ayon ang tono ni Tyler habang pinag-aaralan niya ng malakas ang sitwasyon.
Tama ka. Kung gusto nating mawala si Levi, hindi tayo maaaring mag-iwan ng anumang maluwag na dulo. Ang kanyang pag-iral ay kailangang maglaho, pagsang-ayon ni Wales. Eksakto. Kung gusto nating mawala si Levi, kailangan ding walang iwanan ng killer. Kailangan nating makipag-ugnayan sa pinakamahusay sa pinakamahusay. Pagtatapos ni Wales. Tumanggo si Tyler bilang pagsang-ayon. Naningkit ang mga mata ni Wales. May iniisip ka na ba, Tyler? Oo. Narinig mo na ba ang Assassin 47? Tanong ni Tyler. Ano? Ang dayuhang The King of Assassins na kilala lang bilang Assassin 47. Na ang bayad ay pataas ng 10 milyon at sino ang pumatay ng 1899 na tao sa loob ng 10 taon na siya ay aktibo. Tumaas ang pitch ni Wales habang tumatalon siya sa kanyang mga paa. The one and only Assassin 47. Nakasakay na siya sa eroplano papunta sa Erodia. Tumanggo si Tyler. Sobra na ba ang pag-hire ng The King of Assassins para lang patayin si Levi? Ito ay sobra-sobra. Ngunit kailangan nating tiyakin ang kompletong pagkalipol ni Levi. Kaya, magiging sulit ito. Ang tagapagtanggol Kabanata 838. Isang bakas ng matigas na determinasyon ang bumungad sa mga tingin ni Tyler. Ang kanyang desisyon na lipulin si Levi ay hindi maaaring maging mas maliwanag. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa iyong kapahamakan sa pagkakataong ito, Levi. Nangangamba si Tyler. Tuwang-tuwa din si Tyler. Sa wakas ay aalisin na nila si Levi sa kanilang buhok. Nagniningning ang dalawang lalaki na parang mga bata noong umaga ng Pasko. Ang pagpupulong ng anibersaryo ay tiyak na magiging isang kaganapan na maaalala. Tayo ang magiging sentro ng atensyon. Oo, gusto ni Lolo na imbitahan natin ang God of War sa anniversary meeting. Biglang naalala ni Tyler ang mga tagubilin ng kanilang lolo. Sa tingin mo ba ay darating ang Diyos ng digmaan? Nagdududang tanong ni Wales. Ang God of War ay ang trump card ng aming pamilya para sa pagsupil sa natitirang bahagi ng pamilyang Jones. Kung hindi siya darating, matatapos ang Southampton Joneses. Huwag kang mag-alala, gagawin niya. Nagpadala na si Tio Anson ng salita. Marahil ay binati na niya ang Diyos ng digmaan. Kung iimbitahan natin siya ngayon, siguradong darating siya. Tinanggap na rin niya ang regalo namin. It's a sign na paprotektahan niya ang pamilya natin, may kumpiyansa na sagot ni Tyler habang sumili ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Malaki. Ipadala natin sa kanya ang imbitasyon ngayon. Sagot ni Wales na may sariling ngiti. Kasabay nito, mabilis na pinulot ni Phoenix ang mga salarin, pagkatapos ay ikinulong silang lahat ni Levi pansamantala. Ang pamilya Jones ang susunod. Pagsisisihan nila ang pagtawid sa akin. Sa sandaling ito, personal na inihatid ni Mike Pence ang imbitasyon sa pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. Matapos basahin ang imbitasyon, sumili ang ngiti sa mukha ni Levi. Ang isang beses sa isang dekada na pagpupulong ng anibersaryo ng pamilya Jones sa Southampton. Opo, Ginoo. Ang pamilyang Southampton Jones ay mapagpakumbabang naghahanap ng iyong pagdalo sa pulong ng anibersaryo. Magalang na sabi ni Mike. Sige. Mike, sabihin sa mga Jones na pupunta ako doon. Ako mismo ang dadalo dito. Nagniningning ang tingin ni Levi. Ang lahat ng mga hinaing ay dapat ayusin sa pulong ng anibersaryo. Nang ipaalam ni Mike sa magkapatid na Jones ang pagdalo ng God of War, agad na umalis ang magkapatid patungong Southampton. Iniulat nila ang balita sa buong pamilya sa lalong madaling panahon. Ang pamilya Jones ay sumabog sa tuwa at ang mukha ni Michael ay namumula sa tuwa. Ako, si Michael Jones, ay naghintay para sa araw na ito sa loob ng halos 70 taon. Sa pagkakataong ito, ang mga Joneses mula sa Southampton ay haantong sa walang hanggang kaluwalhatian. Napasigaw si Michael sa sobrang saya. Kung ang Diyos ng digmaan ay darating, ang buong kaganapan ay magbubukas sa loob ng aking palad. Wala nang makakapagbanta sa akin. Dapat tandaan ninyong lahat na panatilihing sikreto ang pagdalo ng Diyos ng digmaan sa pulong ng anibersaryo.
Sa anumang pagkakataon ay hindi ito mailalabas. Nag-aalalang babala ni Michael. Pinakamabuting itago muna ito. Kapag ibinunyag namin siya sa anniversary meeting, it'll shock everyone. Sa oras na iyon, agad kaming itutulak sa tuktok. Kumusta ang sitwasyon ni Levi? Ang tagapagtanggol Kabanata 839. Parang peste lang si Levi. Hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi siya tuluyang nawala. Lolo, nakatakdang dumating ngayong araw ang dayuhang King of Assassins 47. Huling hininga ni Levi ngayong gabi. Ngumisi ng masama si Tyler. Mabuti. Magaling. Puri ni Michael. Tatay, naayos na namin ang issue tungkol kay Levi, ngunit paano ang kanyang kahabag-habag ng isang ina na si Emma Jones? Tanong ni Wallace. Oo. Pinahiran niya ang pangalan ng pamilyang Jones. Siguradong ipapahiya niya tayo. Nagbulungan ang mga miyembro ng pamilya sa usapan. Huwag kang mag-alala. Ayaw niya. Si Emma Jones ay ipinadala sa isang bilangguan sa Oakland City ilang taon na ang nakalipas. Hindi na siya makakaalis doon. Malamig na sagot ni Michael. Talaga. Nasa kulungan siya. Dito ko iniisip kung nasaan siya sa lahat ng oras na ito. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya sa paghahayag na ito. Ang pamilya Jones ay palaging ipinapalagay na siya ay nawala. Wala silang ideya na siya ay nakatayo mismo sa gitna ng North at Southampton. Makakalimutan natin siya. Nakukuha ng hamak ang nararapat sa kanya. Hindi na niya tayo muling mapahiya. Huwag mo na siyang banggitin mula ngayon. Magagalit ang pamilya Garrison kung sakaling marinig nila ang tungkol dito. Agad na tinatakan ng utos ni Michael ang mga labi ng lahat ng naruroon. Kasabay nito, sa South City International Airport, isang dayuhang internasyonal na eroplano ang dahan-daang bumaba sa South City. Maya-maya, lumabas ang isang lalaking may napakataas na figure, nakasuot ng hoodie at cap. Mas tinapal ng maskara ang mukha niya. May dala siyang dalawang malalaking malita. Kakaiba. May dala siyang dalawang malalaking malita na walang laman. Ang dayuhang ito ay malamang na sinusubukang nakawin ang aming mga mapagkukunan. Ang tagasuri ng luggage security at mga tauhan ng paliparan ay nagulat sa isa't isa. Ang lalaki ay mabilis na pumunta sa banyo. Maya-maya ay naglakad na siya pabalik. Ngayon, ibang-iba na ang suot niya. Nakasuot siya ng leather jacket at itim na aviator. Mukha siyang ibang tao. Maging ang mga malita ay iba. Siya ay ganap na hindi nakikilala mula sa mga minuto bago. Siya ay Assassin 47. Ang dayuhang hari ng mga assassin na may codename na 47. Mula nang pumasok sa propesyon 10 taon na ang nakalilipas, hindi pa siya nabigo sa alinman sa kanyang mga trabaho. Kasama sa kanyang mga nakaraang target ang mga mayayamang elite, political figures pati na rin ang mga miyembro ng militar. Isa siyang cold-blooded killer. Kasama ng trabaho ang hindi may iwasang mapabilang sa International Wanted List. Nirelanggo niya ang SSS dito, na siyang kategoryang nakalaan para sa mga pinakamapanganib na individual sa mundo. Ang kanyang presensya ay sapat na upang iikot ang mga talahanayan sa anumang sitwasyon, anuman ang kalakihan. Pagkalabas niya ng airport, sumakay siya ng taxi at inabot sa driver ang isang papel. May nakasulat doon na address. Hindi nagtagal, nakarating sila sa nakasulat na address. Nakapaligid sa kanya ang ilang mga gusali na nasa kalagitnaan pa ng ginagawa. Mabilis na nakarating ang lalaki sa pinakataas na palapag. Matapos suriin ang kanyang paligid at matiyak na ligtas siya, binuksan ng Assassin 47 ang malita. Wala na itong laman. Ang tagapagtanggol Kabanata 840. Mayroong ilang mga armas na nakatago sa loob. Kasama sa kanyang arsenal ang isang pistol, SMG, sniper rifle at kahit isang rocket launcher. Mayroon din siyang punyal, katana at iba pang lihim na gadget. Ang lahat ng ito ay inihanda ng pamilya Jones. Maingat nilang ipinagpalit ang walang laman na kaha sa isang puno ng armas na kasama niya sa paliparan. Ang Assassin 47 ay dumaan sa kanyang mga gamit. Nang matapos siya ay ngumiti siya ng malapad.
Malinaw na nasiyahan siya sa ibinigay na mapagkukunan. Sa isang iglap, tinusok niya ang isang punyal sa isang larawan sa dingding. Ang tao sa nabutas na larawan ay si Levi Garrison. Itinuon ni Assassin 47 ang kanyang tingin sa larawan habang ang sulok ng kanyang labi ay pumulupot paitaas. Si Levi ay walang iba kundi isa pang biktima sa kanya. Kinuha niya ang isang telepono at nag-dial ng numero. Nandito ako. Ang target ay aalagaan ngayong gabi. I wire ang pera ngayon. Tumahol ng mahina ang Assassin 47. Naiintindihan. Si Tyler, na nasa kabilang panig ng tawag, ay agad na naglipat ng 10 milyon sa offshore account ng Assassin 47. Nagbayad siya bago matapos ang trabaho dahil hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang pananalig sa kakayahan ng lalaki. Bukod dito, ang pumatay ay may reputasyon na kailangan niyang panindigan at ang sarili niyang mga patakaran na dapat sundin, isa na rito ang pagbabayad ng paunang bayad. Sa halos 2,000 target na nakatagpo niya, walang nakaligtas sa kanya. Ang mga kadahilan ng ito ay nagbigay daan kay Tyler na magtiwala ng buo sa kanya. Sa sandaling suriin ng Assassin 47 na ang pera ay dumating sa kanyang account, sinira niya ang telepono. Kinailangan niyang tanggalin ang anumang koneksyon sa pagitan niya at ng pamilya Jones. Ito ang nakakatakot na katotohanan ng pagiging isang nangungunang mamamatay tao. Pagkatapos patayin ang target, ang isa ay kailangang sumangga sa manipis na hangin. Natural, hindi matutunton ang isang assassin sa kanyang amo. Kahit na namatay siya sa trabaho, mananatiling hindi nagpapakilala ang kanyang mga amo. Bilang hari ng mga assassin, magagawa ito ng taong ito ng mas mahusay kaysa sinuman. Ang kanyang kakayanan ang siyang nagbigay katwiran sa gayong labis na mga bayarin. Ano man ang target, hindi niya pinalampas. Inukit ng Assassin 47 ang imahe ni Levi sa kanyang isip at nagpatuloy sa pagsunog ng larawan. Siya ay maayos na pinaghiwalay ang mga sandata, itinatago ang bawat isa sa kanyang katauhan. Tanging ang rocket launcher ang naiwan para madala. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang bag, isinabot sa kanyang likod at naglagay ng isang piraso ng gum sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakamamatay na layunin. Sa ilang hakbang, humakbang siya sa kumot ng dilim. Mamatay si Levi ngayong gabi. Hindi pa rin alam ni Levi ang paparating na panganib. Nasa ospital siya ngayong gabi. Kakahatid lang ni Asher Dragon kay Frederick Gregg mula sa Northern Region. Diyos ng digmaan, magalang at masiglang binati siya ni Frederick. Salamat sa pagpunta, sagot ni Levi. Frederick, humingi ako ng private favor sa iyo dito. Sorry sa abala. Pinunasan ni Frederick ang luha sa kanyang mga mata at ngumiti. Diyos ng digmaan, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Mangyaring huwag magpigil at magtanong. Sige. Mangyaring pumunta dito upang makita ang pasyente. Aakayin na sana ni Levi si Frederick sa ward nang harangin sila. Sino ka? Isang doktor. Isang doktor mula saan? Bakit ka pumunta sa ospital namin? Ang tagapagtanggol Kabanata 841. Ang dumadating na doktor ni Helena, si Keith Sean, ay isang responsableng tao. Nang makitang ginagamot ng isang estranghero si Helena, umakyat siya upang pigilan ito. Oo. Doktor ako. Tumanggaw si Frederick. Nasaan ang ID card mo? Let me have a look, may pag-aalalang sabi ni Keith. Walang choice si Frederick kundi kunin ang kanyang green military ID card at iniabot sa kanya. Napatingin si Keith, at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ikaw si Frederick Gregg. Ang doktor ng militar ng Iron Brigade. Tanong ni Keith na may malaking paggalang. Tama ka. Ako yan. Wow, ang galing mo. Marami akong narinig tungkol sa iyo. Napakaraming sundalo ang nailigtas mo noon, at nailigtas mo pa ang Diyos ng digmaan ng ilang beses. Ikaw ang aking huwaran. Excited si Keith. Nagmamalaki ka. Ginagawa ko lang ang makakaya ko. Nagkibit balikat si Frederick na may sinag sa mukha. Pakiusap, pumasok ka.
Naniniwala akong may magagawa ka sa mukha ni MS Engler. Pagkatapos ay hinakay ni Kit si Frederick sa ward ng magalang. Napatulala si Levi. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para pigilan ako. Pero pagdating kay Frederick, niyaya niya ito. Matapos bigyan ng masusing pagsusuri si Helena, tiwala si Frederick na makakabawi si Helena, at hindi masyadong magtatagal ang panahon ng paggamot. Kung ikukumpara sa paggamot sa peklat ni Levi, ang kaso ni Helena ay isang piraso lamang ng cake. Hayaan mo muna akong magsimula sa 1 linggo, at pagkatapos ay maaari mong sundin ang aking mga tagubilin at maglagay ng mga halamang gamot sa kanyang mukha para sa 1 pang buwan. With that, gagaling siya nang wala sa oras. Sinabi sa kanila ni Frederick ang isang tiyak na cycle ng paggamot, at si Helena ay tuwang-tuwa nang marinig iyon. Talagang anabangan niya ito. Kasabay nito, nagsimula siyang humanga kay Levi ng kaunti. Napakaganda niya. Saan niya nakita ang napakagaling na doktor? Pagkalabas ng ospital, bumalik sina Levi at Frederick sa Guardian Mansion. God of War, nabalitaan ko na ang 47, ang King of Assassins, ay narito sa Erudia. But I'm not sure kung sino ang target niya this time, casual na chat ni Frederick. 47. Kilala ko siya. Minsan niyang pinatay ang isang opisyal sa misteryosong lugar ng 51st District sa ibayong dagat. Ngunit nagtago siya pagkatapos noon. Narinig ko pa na kinuha niya ang ulo ng isang God of War sa isang labanan sa disyerto. Walang pakialam na sabi ni Levi. Pero how dare he pumunta dito? Ang Erudia ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga mersenaryo at mga assassin. Naging matindi ang titig ni Levi. Eksakto. Sa tingin ko siya ay masyadong matapang, kahit na siya ang hari ng mga assassin. Hindi napigilan ni Frederick ang mapangiti. Hihilingin ko kay Phoenix na tingnan kung nasaan siya. Ang isang mamamatay tao tulad niya ay isang potensyal na banta kay Erudia kahit na wala siyang ginagawa, sabi ni Levi. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang tiwangwang na block. Walang laman ang lugar, at walang tao sa kalsada. Maging ang mga ilaw sa kalye ay dim, at mukhang papatayin sila anumang oras. Ito ay isang kakaiba at nakakatakot na kapaligiran. Well, ang tahimik ng lugar na ito. Guess no one's gonna bug us back here, natatawa si Frederick sa sariling biro. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Levi at pinaikit ang kanyang mga mata. Bang! Sa sumunod na sandali, nakarinig sila ng putok ng baril at isang bala ang pumutok. Ang tagapagtanggol Kabanata 842. Tingnan mo. Sa isang napakalaking gulo, mabilis na tumalon si Levi kay Frederick. Bang! Isang bala ang nagpaputok sa kinatatayuan nila at nag-iwan ng kasing laki ng kamao na butas sa dingding. Paano kung tumama sa ulo natin ang bala? Sisabog tayo na parang pakwan. Sniper! Sigaw ni Frederick bago huminga ng malalim. Siya ay nagkaroon ng mga karanasan sa larangan ng digmaan, kaya alam niya kung anong uri ng sandata ang maaaring napakalakas. Bang! Bago pa siya makapag-react, isa na namang putok ng baril ang nagpaputok. Nagpatuloy sa pag-iwas sina Levi at Frederick. Lumitaw ang isa pang butas sa dingding na naging sanhi ng patuloy na pagyanig ng dingding. Bang! 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 Sunod-sunod na putok ng baril ang pinaputokan ng 47, gamit ang kanyang sniper rifle sa dilim. Kinailangan ni Levi at Frederick na umiwas ng buo. Sa huli, wala silang choice kundi tumalon sa looban at mabilis na nagtago sa likod ng isang bunker. Boom! 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 Gayunpaman, kahit na ang 30 metrong bunker ay gumuho. Ito ay nagkapira-piraso ng isa pang sunod-sunod na putok ng baril. 47. Nagkatinginan sina Levi at Frederick at agad na nakilala kung sino siya. 47. Nandito para sa akin ang hari ng mga assassin. Ngumisi si Levi. Well, bagay talaga siya. Hindi lang niya alam kung paano sakupin ang mataas na lugar at i-lock ang kanyang mga target, ngunit mayroon din siyang ganap na kasanayan sa sniper. Marahil,
Ang tanging tao sa mundo na maaaring makatakas mula sa kanyang pagbaril ay si Levi. Kahit na ang isang master na tulad ni Alfie ay maaaring hindi makawala sa ganoong sitwasyon. Ngunit nang makita ng 47 na nakatayo sa mataas na lugar, si Levi na lumayo, nagulat siya. Hindi niya kailanman napalampas ang kanyang target sa nakalipas na 10 taon, at hindi na niya kailangan pang bumaril sa pangalawang pagkakataon upang ganap na talunin ang kanyang target. Ngunit nagpaputok na ako ng 10 putok ngayon at hindi ko pa rin siya nakuha. Damn! Ito ay katawa-tawa. May bakas ng excitement sa mga mata ni 47. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nakatagpo siya ng ganoong kalaban, at nasasabik siya. At hindi pa siya nasasabik noon. Dapat ko siyang patayin. Dapat ay isang mahusay na tagumpay kung nagawa niyang patayin ang kanyang target sa round na ito. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya pababa mula sa 20 palapag na gusali at hinabol si Levi mula sa likuran. Sa kabilang panig, si Levi, na nagtatago sa likod ng bunker, ay nabalisa. Kailangan niyang manatiling alerto sa mga paggalaw sa paligid niya. Kung tutuusin, kahit ang mahinang ingay sa paligid niya ngayon ay naririnig niya. 47 ay mabilis. Sa isang iglap, gumalaw siya ng ilang daang metro at malapit na siya kay Levi ngayon. Kumalabog. 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 Habang tumatakbo, sabay-sabay na inayos ng 47 ang kanyang mga armas. At pagdating niya sa bunker kung saan nagtatago sina Levi at Frederick, inihanda na niya ang rocket launcher. Snap! Bukod doon, naipon na rin niya ang lahat ng iba pa niyang baril. Pagtakbo, pag-assemble, at pagkarga ng mga armas. 47 ay maaaring gawin ang halos lahat ng bagay sa isang pagkakataon na parang ginawa niya ang mga ito sa parehong oras. Pumunta ka sa impyerno. Boom! 47 pagkatapos ay pinaputok ang bunker kung saan nagtatago sina Levi at Frederick. Bang! Ang rocket launcher ay nakapuntos ng direktang pagtama sa mga bunker bago sila bumagsak at nilamon ng apoy. Nang makita ang senaryo, gumuhit ang mga labi ni 47 sa isang ngiti. Ang tagapagtanggol Kabanata 843. Maaari mong iwasan ang aking mga shot, tingnan natin kung makakapagtago ka sa ganoong kalaking pag-atake. Sa tingin mo makakatakas ka. Alinman ikaw ay sumabog o nasusunog ng buhay ngayon. Gayunpaman, sumimangot ang 47 sa sumunod na sandali. Dahil wala siyang makitang anumang katawan sa sheet ng apoy. Dapat may mga bakas ng mga katawan na nasunog o sumabog. Bakit hindi ako makaamoy ng kahit anong amoy ng patay na katawan? Huwag mong sabihin sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni 47 na parang may nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang anit, at tumindig ang kanyang balahibo. Ang pag-iisip sa susunod na mangyayari ay nagpang-inig sa kanyang gulugad, at naramdaman pa niyang tumigas ang kanyang dugo. Bilang isang asasin, siya ang palaging pinupuntirya ang kanyang biktima at hindi kailanman pinupuntirya. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nagkaroon siya ng ganitong pakiramdam. Nang mabagal siyang lumingon ay may dalawang lalaking nakatayo sa harapan niya. Sila Levi at Frederick. Hindi sila namatay sa apoy. Nakaligtas sila. Bakit? 47 ay natigilan at namangha. Nasa likod sila ng bunker kanina lang. Paano sila nakatakas? 47 ay tiwala na ang kanyang bilis ay lampas sa limitasyon ng tao. Ang oras na kinuha niya para maabot sina Levi at Frederick mula sa pagtalon mula sa mataas na lugar ay napakaikli, at imposible para sa kanila na makatakas mula sa bunker. Paano nila nagawa ito? Simple lang ang sagot. Dahil mas maganda ako sa'yo. Walang pakialam na sabi ni Levi. Hindi maisip ng mahihina kung paano ginagawa ng malakas ang mga bagay. Totoong totoo ito. Si Levi ay mas mabilis, mas alerto, at mas mapagbantay kaysa sa akin. Pumunta ka sa impyerno. Biglang pinandilatan sila ng 47 ng matalim na titig. Naglabas siya ng pistola at hinaila ang gatilyo. Siya nga ang hari ng mga asasin.
Ang bilis niya. Hindi kayang gawin iyon ng maraming tao sa hukbo. Bagamat siya ay matulin, si Levi ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanya. Naglabas si Levi ng scalpel sa bulsa ni Frederick at itinapon iyon. Array. Ang scalpel ay eksaktong tumama sa palso ni 47 at ang kanyang putok ng baril ay tumama. Gayunpaman, ang 47 ay gumawa ng isa pang counterattack. Sa sandaling napalampas niya ang kanyang putok, inabot niya ang kanyang machine gun gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay binaril niya ang machine gun gamit lamang ang isang kamay. Sa kritikal na sandali na iyon, walang pagpipilian si Levi kundi sipain ang isang maliit na bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang maliit na bato pagkatapos ay gumawa ng isang sipol sa hangin bago ito nababato sa kaliwang palso ni 47. Array. 47 ay sumigaw, at ang machine gun sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Nang makita iyon, kumilos si Levi at tumakbo sa 47. Muli, tumindig ang balahibo ni 47. Wala siyang pagpipilian kundi ang mabilis na bumunot ng Swiss Army knife at sumugod pasulong. Parehong mabilis ang takbo ng dalawa, at dalawang malabong anino lang ang nakikita ni Frederick na naglalaban sa kanyang harapan. Gamit ang Swiss Army knife sa kanyang kamay, ginawa ng 47 ang kanyang huling pagsisikap at sumugod pasulong upang saksakin ang leeg ni Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 844. Gayunpaman, si Levi ay gumawa ng darted ng mas mabilis kaysa sa 47. Hinawakan niya ang palso ni 47 at pinitik iyon ng malakas. Ang dulo ng Swiss Army knife ay itinutok pabalik sa 47 at diretso itong naglaslas sa kanyang leeg. Whoosh! Isang lagaslas ng dugo ang lumabas. Na may malamig na kinang sa kanyang mga mata, si Levi ay kalmado lamang na nakamasid sa gilid. Parang maliit na bagay lang sa kanya. Splash! 47 pagkatapos ay lumuhad sa lupa nang hindi nagtagal. Bago siya namatay, mukhang nagtataka pa rin siya. Pinatay ko ba ang sarili ko? Diyos ng digmaan. Nakakatuwang makita kang muli sa pagkilos. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Pero nakakatakot ka kapag nag-aaway. Masayang ngumiti si Frederick. Sa oras na iyon, sina Kirin, Asher Dragon, at ang iba pa ay sumagip sa kanila. Medyo malayo ang lokasyon nila sa Guardian Mansion. Gayunpaman, lahat sila ay maaaring sumugod sa napakaikling panahon. Kaya, ipinakita nito kung gaano sila kabilis. Nagmamadali silang lahat ng makarinig sila ng ingay kanina lang. Nakahinga lang sila nang makitang maayos na sina Levi at Frederick. Diyos ng digmaan, magpapadala kami ng isang tao na magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Masyadong delikado ang ganito. Sabay na sabi ni Kirin at Asher Dragon. Gayunpaman, pinabulaanan ni Levi, nakalimutan mo na ba ang aking kakayahan? Maging ang White Tiger ay nabigla sa narinig at huminga ng malalim. Alisin mo ang katawan. At panatilihin itong confidential. Sa halip ay utos ni Levi. Sa kabilang banda, pagkatapos makarating sa Guardian Mansion, nagawang subaybayan ng Phoenix ang account sa ibang bansa ng 47. May nag-remit ng 10 milyon sa kanyang account. At ang remitter ay ang mga Joneses. Mulalas ni Phoenix. Well. Mukhang handang gumastos ng 10 milyon ang mga Jones para lang patayin ako. Talagang mapagbigay sila. At pinatunayan lamang nito na kung gaano kahalaga ang pulong ng anibersaryo sa mga Joneses. Kung gayon, dapat kong simulan ang pag-iisip kung paano gumawa ng isang eksena sa kanilang pulong ng anibersaryo. Napangiti si Levi nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Isang gabing walang balita. Ang mga Jones ay matiyag ang naghihintay. Bagamat walang dapat ipag-alala para sa isang assassin na tulad ng 47 upang isagawa ang misyon, ang mga Jones ay hindi pa rin mapalagay. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay hindi alam bago sila nakatanggap ng anumang kumpirmadong balita. Kinabukasan, dumating si Michael upang magtanong tungkol sa kinalabasan. Lolo, huwag kang mag-alala. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nakausap ko si 47 sa telepono bago siya umalis kagabi.
At sinabi niya sa akin na si Levi ay hindi mabubuhay hanggang sa pagsikat ng araw ngayon, sabi ni Tyler nang may kumpiyansa. Aalis din daw siya kapag tapos na siya. Hindi na siya makikipag-ugnayan sa amin. Kung gayon sino ang makapagsasabi sa akin kung si Levi ay buhay o patay na ngayon? Sabi ni Michael sabay lahad ng kamay. Saglit na natigilan si Tyler. Paano ito, Wales? Personal kang bumiyahe sa South City para malaman. Bilin ni Michael. Noted. Lolo. Pagkatapos ay dumiretso ang Wales sa South City. Kinaumagahan, dinala ni Levi si Frederick sa ospital para makita muli si Helena. Malaki ang papel ni Helena sa karera ni Zoe. Kaya naman, labis siyang pinahahalagahan ni Levi. Habang ginagamot ni Frederick si Helena, lumabas si Levi para manigarilyo. Saktong dumating si Wales at nakita niya si Levi pagkababa niya ng sasakyan. Napatulala siya at natulala. Ang tagapagtanggol Kabanata 845. Nakita din ni Levi si Wales at binigyan siya ng isang ngisi. Nandito ang mga Jones para tingnan kung patay na ako. How dare they send someone to assassinate me? Minamaliit talaga nila ang kanilang kalaban, di ba? Nagpanik si Wales nang makitang nakatingin sa kanya si Levi. Ghost, 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 nauutol niyang sabi. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Levi. 47 ay ang hari ng mga asasin. Paano siya makakaligtas? Imposible. Mas gugustuhin niyang maniwala na ang lalaking nakita niya ngayon ay isang multo. Kung hindi, mahihirapan siyang paniwalaan ang kanyang nakita. Nang makita ni Wales si Levi na walang takot na lumapit sa kanya, siya ay natakot. Ghost! Ghost! Sigaw niya. Gusto niyang tumakbo pero natatakot siya. Nakaramdam siya ng pagkahilo, at ang kanyang mga binti ay tila nakadikit sa lupa. Hindi niya magawang gumalaw kahit isang pulgada. Nakatingin lang siya sa paglapit ni Levi sa kanya. Hoy, nakukulam ka ba? Anong kalokohan ang sinisigaw mo? Tinapik ni Levi ang mukha ni Wales. Tao ba kayo o multo? Sa sobrang takot ni Wales ay halos maihihina siya sa kanyang pantalon. Nakikita mo ba ang mga multo sa sikat ng araw? Ngumisi si Levi. Ikaw, buhay ka pa. Hindi ka multo. Unti-unting natauhan si Wales nang makita niyang nakatayo sa harapan niya ng personal si Levi. Siya ay totoo. Pasensya na. Gusto mo ba akong patayin? Nagpadala ka ba ng taong pumatay sa akin? Tanong ni Levi. Hindi ako. Itinanggi ni Wales habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Hindi niya akalain na mabubuhay pa si Levi. Paano ito posible? Maaaring patayin ng King of Assassins ang opisyal sa misteryosong lugar ng 51st District sa ibang bansa. Ordinaryong tao lang si Levi. Ano ang nangyayari? Wala ba ang 47 para sa kanyang misyon? Ngunit kinausap siya ni Tyler kagabi, at kinuha niya ang lahat ng pera. Bakit nandito si Levi? Ano ang naging mali? Nasaan na ngayon ang hari ng mga asasin? Well, may nangyari ba sa iyo kagabi? Wales ay naghihingalo upang malaman. Napakasarap ng tulog ko kagabi. Anong mali? Nagkunwaring nagulat si Levi. Wala. Dahil doon, nagmamadaling bumalik si Wales sa Southampton at sinabi ang lahat sa mga Jones. Buhay pa si Levi, at wala pang balita tungkol sa The King of Assassins ngayon. Ang mga Jones ay natulala. Nilasan mo. Tawagan ang hari ng mga assassin at alamin kung ano ang nangyari. Udyok ni Michael. Nagsimulang hanapin ni Tyler ang kinaroroonan ng King of Assassins sa pamamagitan ng iba't ibang channel, tulad ng mga underground network at koneksyon. Ngunit walang kabuluhan. Parang biglang nawala ang The King of Assassins. Ano ang nangyayari? Sigurado akong nasa South City siya. Kinuha pa niya ang lahat ng mga sandata na inihanda ko para sa kanya, uttered Tyler. Sa palagay ko ang tanging dahilan kung bakit hindi siya makontak ngayon ay nakilala niya ang isang mahusay na kalaban sa South City at nawala. Napaisip si Michael.
Pagkatapos ay sinabi ni Wales ang kanyang mga alalahanin, paano kung siya ay pinatay? Sa tingin mo ba posibleng napatay siya nang patayin si Levi? Ang tagapagtanggol Kabanata 846. Hindi pwede. Sabay na tumanggi sina Michael at Tyler. Siya ang hari ng mga asasin. Ginawa niya ito ng higit sa 2,000 beses at hindi kailanman napalampas ang isang target noon. Ang mga pinaslang niya ay pawang makapangyarihan at maimpluwensyang tao, at seryoso akong nagdududa na makakatakas si Levi mula sa kanya. Siguro 47 ang nakakuha ng atensyon ng God of War. Hindi ba ang Erudia ay isang ipinagbabawal na teritoryo para sa mga mersenaryo at mga asasin? Mungkahi ni Wallace. Well, guess that's how we should think about it. Hindi makakounterattack si Levi. Hindi matanggap ni Michael ang katotohanan kung pinapatay ni Levi ang hari ng mga asasin. Anong plano mo, Lolo? May plano ka bang patayin ulit si Levi? Tanong ni Wales. Hindi sa ngayon. Kapag nalaman ng God of War na nag-hire kami ng mga assassin kay Erudia, magkakaroon ito ng masamang epekto sa amin, sagot ni Michael. Nakakaistorbo si Levi, pero hindi natin siya maalis. Galit na galit si Wales. Siguraduhin mo lang na matatanggal natin siya bago ang anniversary meeting. Biglang may naisip si Michael at nagtanong, nga pala, kamusta ang kapatid mo, si Wallace? Nakahiga pa rin si Daniel sa kama na bali ang lahat ng paa. Nagpapagaling siya. But it's impossible for him to recover fully before the anniversary meeting, sabi ni Wallace habang bumantong hininga. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung alam ng ibang Jones na si Daniel ay nakahiga sa kama na bali ang lahat ng kanyang mga paa sa panahon ng pulong ng anibersaryo, ito ay magiging kahihiyan sa amin. Ito ay isa pang banta na hindi bababa kay Levi. Mapapahiya tayo. Itay, marami na akong natipon ng mga kilalang doktor, ngunit para mapagaling si Daniel, kailangan pa nila ng ilang oras. Lolo, parang may kakilala akong makakatulong kay tatay. Putol ni Tyler. Sino ito? Sabay na tanong ni Michael at Wallace. Narinig ko na si Frederick Gregg, ang kilalang doktor ng militar, ay narito sa South City. Magaling siya sa fracture treatment, ani Tyler. Tila alam ng lahat ang pagdating ni Frederick pagkatapos itong ipahayag ni Keith. Talaga? Bakit nandito ang maalamat na doktor? Nagtatakang tanong ni Michael. Narinig ko na nandito siya para kay Helena. Sinasabing kaya niyang pagalingin ang nasunog na mukha ni Helena kung paano ito dati nang walang transplant o plastic surgery. Paliwanag ni Tyler. Ano? Helena. Hindi pwede. Kailangan din natin siyang paalisan. After all, close siya kay Levi. We can't let her receive any treatment, malisyosong sabi ni Michael. Wallace, pumunta ka sa South City at ibalik mo sa akin si Frederick. Hindi niya kayang gamutin si Helena. Kailangan ko siya dito para gamutin ang anak ko. Gusto kong makasigurado na makakalakad si Daniel bago ang anniversary meeting. Gustong agawin ni Michael si Frederick para sa kanyang sarili. Lolo. Hindi sa tingin ko ito ay isang magandang ideya. Si Frederick ay isang Iron Brigade, at siya ay may marangal na katayuan. Kung dadalhin natin siya rito ng walang maingat na pagsasaalang-alang, baka masaktan natin siya, at tiyak na hindi matalinong saktan ang gayong tao. Ipinahayag ni Tyler ang kanyang pag-aalala. Nakalimutan mo na ba si Uncle Anson? Pagkatapos ay sinulyapan siya ni Michael. Ang tagapagtanggol Kabanata 847. Maaari mong tawagan ang ilang tao kung gusto mo. Biglang bumungad kay Tyler ang salita ni Michael. Napabulalas siya kaagad. Oo, tama ka. Si Uncle Anson ay isa ring brigada ng bakal. Hindi niya tayo masisisi kahit lumampas tayo sa dagat. Oo, si Anson ay isang general. Hindi naman masama na magpatawag tayo ng military doctor, di ba? Naiinis na sabi ni Michael. Si Michael ay hindi nagbigay ng masama tungkol sa sino man maliban sa Diyos ng digmaan ngayon. Kaagad, sinunod ni Wallace ang mga tagubilin ni Michael at nagtungo sa City First Hospital sa South City. Pagdating niya,
dinala niya ang kanyang mga tauhan at dumiretso sa ward ni Helena. Sa sandaling iyon, naglalagay si Frederick ng mga halamang gamot sa mukha ni Helena. Biglang itinulak ang pinto ng ward, at isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang sumugod. Ibinagsak nila ang mga halamang gamot sa kamay ni Frederick at inalis ang mga halamang gamot sa mukha ni Helena. Tinanggal pa nila ang lahat ng infusion tubes. Pagkatapos noon, hinawakan nila si Frederick at inilabas sa ward. "Sino ka? Anong ginagawa mo?" Mulalas ni Frederick. "Ginoo Greg, pagpasensyahan mo na kami. Magpapaliwanag kami sa iyo mamaya." Binigyan siya ni Wallace ng isang apologetic na ngiti bago umalis ng ward. "Bitawan mo ako. O kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit," ungol ni Frederick. "Huwag kang mag-alala, Mr. Greg. Hindi ka namin sasaktan. Maging ang mga doktor at nurse sa koridor ay hindi sila mapigilan." Hindi nagtagal, inakay si Frederick ng mga lalaki sa lobby ng ospital. Sa sandaling iyon, nakabangga si Wallace sa isang lalaki. "Umalis ka sa dinadaanan ko." Humagulaw si Wallace. Ngunit sa sandaling iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan, nakita niya si Levi. Nagulat si Wallace. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita. "Anong ginagawa niyo?" tanong ni Levi. Nang makita si Levi, nagliwanag ang mga mata ni Frederick. "Phew! Si Levi pala. Ako'y ligtas. It's none of your business. Umalis ka sa dinadaanan ko." Saway ni Wallace. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Levi, "Hayaan mo siya, at hahayaan ko na lang." "Ano bang nangyayari sa'yo? Dapat lumayo ka sa daraanan ko. May kaugnayan ba siya sa iyo? Bakit mo kami ginugulo?" Umungol si Wallace. "Kaibigan ko siya. At may karapatan akong malaman," sabi ni Levi, na nagpapakita ng kislap ng pagpatay sa kanyang mga mata. "Wala akong pakialam kung ano ang relasyon niya sa iyo. Gusto ko siyang dalhin sa Joneses. Umalis ka sa harap ko ngayon na." Ngunit umiling si Levi at sumagot, "Hindi kaya. Mukhang mas gusto mo ang magaspang na pagtrato, di ba? Kunin mo siya." Sa sandaling ibinigay ni Wallace ang kanyang utos, lahat ng kanyang mga tauhan ay sumugod kay Levi. Gayunpaman, pagkaraan ng 10 segundo, ang lahat ng tauhan ni Wallace ay bumagsak sa lupa at nagbulungan. Bang! Pagkatapos ay pinalayas ni Levi si Wallace gamit ang isang malakas na sipa. How dare you hit me? Napakawalang galang mo, sabi ni Wallace at umarte na parang matanda. Naisip niya na hindi kakayanin at kabalbalan para kay Levi ang paghampas sa kanya. K off. Binigyan siya ni Levi ng panibagong sipa. "Levi, how dare you sirain ang mga plano natin? Makakaganti ang mga Jones sa iyo para dito, maghintay ka." Saway ni Wallace bago siya umalis. "Dito lang ako maghihintay. Maaari kang tumawag ng maraming tao hanggat gusto mo." Ngumisi si Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 848. "Sige, maghintay ka lang at humanda ka kung paano kita tatapusin." Dahil doon, nagmamadaling umalis si Wallace para bigyan ang kanyang pamilya ng detalyadong salaysay tungkol sa nangyari. "Ano?" Pinalayas siya ni Levi. Natarante si Michael sa narinig na halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs mula sa kanilang mga socket. Gaano kakawalang silbi na hindi mo man lang kinaya si Levi Garrison. Paalala ni Michael sa galit. Tandaan mo ito, kailangan mong ibalik si Frederick Gregg sa lahat ng paraan. Nagtatampo ang itsura ni Wallace pagkatapos na sinipa ng 2 beses ni Levi. Kaagad, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa ospital. Nang malapit na silang tumuntong sa lugar, bigla silang kinubkob ng isang malaking grupo ng mga gangster na binubuo ng humigit kumulang 100 lalaki. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong ni Wallace sa kanila. "Kumusta naman kayo? Hindi dapat kayo nandito. Magwala ka lang," galit na nagsisigawan ang mga gangster. "Ikaw." Natarante si Wallace nang makita sila roon dahil inakala niyang naroon si Levi na naghihintay sa kanya na mag-isa. Sa nangyari,
inayos ni Levi ang napakalaking grupo ng mga gangster para hintayin ang kanyang presensya. Sa opinyon ni Levi, ang mga Jones ay hindi katumbas ng kanyang personal na oras. Kaya naman, bigla na lang siyang tumawag at may malaking grupo ng mga gangster ang umambus sa ospital. Sige, pupunta na kami. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Talunin sila ngayon na. Sa wakas, si Wallace at ang kanyang mga tauhan ay binugbog ng husto ng mga gangster. Sa huli, nakatakas si Wallace at nagmadaling bumalik sa Southampton. Ano? Nagpatawag si Levi ng grupo ng mga gangster para bugbugin ka ng ganito. Si Michael ay mukhang lubos na nadismaya dahil pareho siyang binaygo ng kanyang mga anak. Maghintay ka. Sinabi mo bang kasama si Levi sa isang grupo ng mga gangster? Bigla niyang tanong na may halong pagtataka. Oo. Kasama niya ang isang grupo ng mga gangster. Nakipagsabuatan siya sa mga hamak ng lipunan. Anong basura siya? Malinaw na hindi sapat si Levi para maging apo ko. Bilang isang taong nagdadala ng maharlikang dugo ng aking pamilya, nakakahiya talaga para sa kanya na makihalubilo sa isang grupo ng mga gangster. Hindi ko maihayag sa publiko ang kanyang pagkakakilanlan sa anumang kaganapan o magdadala ito ng malaking kahihiyan sa pamilya Jones. Sa sandaling iyon, mas naging kumbinsido si Michael na hindi sapat si Levi para maging isa sa mga Jones. Isa lamang siyang hamak ng lipunan na namumuhay sa labas. We're a very distinguished family. Hindi namin tatanggapin ang mga ganyang scum na maging isa sa amin dahil sisirain lang niya ang aming reputasyon. Lahat ng tao mula sa pamilya Jones ay tumingin kay Levi ng may pagtanggi. Tay, ano ang dapat nating gawin ngayon kay Frederick Gregg? With a cocky look, Michael replied, I'll just summon him to visit us here at our place. I'm sure wala siyang choice kundi sumunod pagkatapos naming ibunyag sa kanya ang identity ni Anson. Tama ka. Dahil si Anson ay isang mataas na ranggo na opisyal sa Iron Brigade, tiyak na magkakaroon siya ng autoridad na magbigay ng utos sa isang doktor lamang ng militar. Dalhan mo ako ng panulat at papel pati na rin ang opisyal na selyo ni Anson. Maglalabas ako ng utos na ipatawag si Frederick Gregg sa aking sarili sa pamamagitan ng paggamit ng autoridad ni Anson. Matapos makumplito ang utos, inutusan ni Michael ang isa sa kanyang mga nasasakupan na ihatid ito kay Frederick. Sa sandaling natanggap ni Levi at Frederick ang order, pareho silang mukhang nalilito. Ang tagapagtanggol Kabanata 849. Lalong nabigla sila nang makita ang isang salita na napakalaki ng nakasulat sa liham, order. Diretso ang nilalaman nito. Ito ay isang utos na nagpatawag kay Frederick sa pangalan ni Anson upang magmadali sa Jones residence sa Southampton. Kung sakaling lumabag siya sa utos, siya ay parurusahan ayon sa batas militar. Ang nilalaman ay maikli ngunit sapat na malakas upang iwanan si Levi pati na rin ang Asher Dragon na tulala. Damn it, sino itong Anson Jones na lalaki? Nagtatrabaho ba siya sa akin? Siya ba ay mula sa Iron Brigade? Nagtatakang tanong ni Levi. Bilang Commander-in-Chief ng 9 War Zones, syempre si Levi ay isang abalang tao. Gayunpaman, kilala niya ang bawat miyembro ng Iron Brigade dahil ang tropa ang namamahala sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang pangalan ni Anson ay hindi tumunog sa kanyang isip. Nakangiting paliwanag ni Frederick, God of War, I know this guy pretty well because he used to be my patient. Gayunpaman, kabilang siya sa ibang platoon sa halip na Iron Brigade. Higit pa rito, siya ay isang deserter na kalaunan ay naging bihag ng ating kaaway. Patuloy ni Frederick, siya ay nailigtas ng isa sa amin pagkatapos noon at pagkatapos ay nakulong dahil mayroon siyang ilang confidential na impormasyon ng aming kaaway. Taon-taon ay pinahihintulutan siyang sumulat pabalik sa kanyang pamilya at sa palagay ko ay sinasabi niya sa kanila na isa siya sa mga sundalo ng Iron Brigade para maging maganda ang kanyang sarili. Tumawa naman ang tugon ni Levi, that makes sense. Pagkatapos niyang isulat pabalik sa kanyang pamilya na siya ay mula sa Iron Brigade, kahit papaano ay isang kwento ang nabuo sa loob ng pamilya na siya ay naging isang uri ng isang general. Michael,
I bet it will shock the wits out of you kapag nalaman mong si Anson, na sa tingin mo ay isang big shot sa hukbo, ay isa lamang deserter at bihag ng ating kaaway. Nakakulong siya sa Iron Brigade sa halip na maging isa sa mga general nito. Lahat ay naaliw sa isiping iyon. Ito ay lalo na masayang maingay dahil si Michael ay nag-draft ng order ng napakahusay. Diyos ng digmaan, ano ang dapat kong gawin ngayon dahil nagbanta ang mga Jones na ako ay parurusahan kapag lalabag ako sa kanilang utos? Nakangiting sabi ni Frederick. Biglang nagtawanan ang lahat sa sinabi niya. Gaano kalakas ang loob nilang magsalita tungkol sa batas militar sa harapan ng Diyos ng digmaan. Puro **T ang nakasulat dyan. Galit na sumigaw si Levi, ngayon, tulungan mo akong magsulat ng sagot sa kanila. Di nagtagal, ang mga Jones sa Southampton ay nakatanggap ng liham mula kay Frederick kung saan isang pangungusap lamang ang nakasulat. Sino si Anson Jones? Gayon din, sinabihan si Michael na bisitahin si Frederick at lumuhad sa harap niya kung gusto niya ng tulong ng huli. Tumama sa kisame ang galit ni Michael nang makita niya ang nilalaman ng sulat. How dare he said something like that about Anson? Sinusubukan ba niyang makipag-away sa amin? Si Anson ay mula sa Iron Brigade at nagtatrabaho siya para sa God of War. Siya ay pinarangalan bilang kahalili ng Diyos ng digmaan. Hindi ako makapaniwalang hindi siya sineseryoso ni Frederick. Ito ay kabalbalan. Paano maglakas loob ang isang katulad niyang doktor ng militar na gumawa ng ganoong pagmamataas? Siguradong pagod na siyang mabuhay. Galit ang galit kay Michael. Lolo, sa tingin ko ang tono ng sulat ay parang Levi sa halip na Frederick, itinuro ni Tyler. Ano? Si Levi ang nagsulat niyan. Natatarantang tanong ni Michael. Pagkatapos, sumigaw siya, Levi Garrison, bagay ka talaga. Bakit mo iniisip na maaari mong tanggihan na seryosohin si Anson kung ikaw mismo ay isang gangster? Pacing back and forth sa frustration, asar na asar si Michael kaya kimkim pa niya ang intensyon na patayin si Levi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabihin mo sa akin kung paano ko ito haharapin ngayon. Ang tagapagtanggol Kabanata 850. Ito ay nakakalito dahil kasama si Levi sa isang grupo ng mga gangster at sinanay din niya ang kanyang sarili. Bagamat hindi siya kakayanin ng mga karaniwang lalaki. Hindi rin magandang ideya ang pagpapadala ng sino mang mahusay na manlalaban dahil tiyak na makukuha ng kanilang presensya ang atensyon ng Diyos ng digmaan. Napakamot sa kanyang ulo na may problemadong tingin, napabulalas si Tyler, isang buhol-buhol na isyu. Hindi kailanman naisip ni Michael na ang kanyang pamilya, na isa sa mga maharlikang pamilya, ay magiging isang walang ngipin na tigre sa harap ni Levi na maliit na gangster. Bueno, kailangan nating gawin ito ng paisa-isa ngayon. Nang walang anumang karagdagang pagkagambala mula sa mga Jones, nagawa ni Frederick ang kanyang paggamot kay Helena ng payapa sa sumunod na linggo. Ito ay pagkatapos lamang na matiyak na mayroong sapat na mga halamang gamot para sa kanya ay bumalik siya sa North War Zone. Pagkatapos noon ay gumaling ng maayos si Helena. Sa mga medikal na halamang gamot na inihanda ni Frederick, siya ay inaasahang ganap na gumaling sa loob ng 1 buwan. Samantala, ang entertainment department ng Oriental Star Group ay dumaranas ng matinding pressure mula sa lahat ng partido para sa malaking pagkalugi dahil sa kalagayan ni Helena. Ang sitwasyon ay naging lubhang mahirap dahil ang mga kumpanya ng media ay mahigpit na nagkakalat ng negatibong balita tungkol kay Helena sa paligid. Dahil sa krisis, nagkaroon ng stressful si Zoe. Sa oras na muling magpakita si Helena sa publiko na ang kanyang kagandahan ay naibalik pagkaraan ng 1 buwan. Naniwala si Zoe na marami sa mga taong iyon na minamaliit sila ay sasample sa kanilang mga mukha. Kasabay nito, 7 araw na lang mula sa dekada ng anibersaryo ng pamilya Jones. Ang mga Jones ay namuhunan ng malaki sa kaganapan. Lahat, pati na ang dekorasyon ng venue, marketing pati na rin ang imbitasyon ng mga bisita, ay ginawa sa maayos na paraan. Isang araw, kinakalikot ni Levi ang isang sinaunang tansong espada sa bahay nang ipaalam sa kanya ni Seth na mayroon siyang bisita.
Paglabas niya ng kanyang mansyon ay nakita niya ang ilang mararangyang sasakyan na nakaparada sa labas na may bitbit na mga car plate mula sa Cheshire. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang pinuno ng grupo ang nagtanong, "Ikaw ba si Levi Garrison?" "Oo ako." "Sino ka?" "Payagan mo akong magpakilala. Ako si Travis Jones mula sa pamilyang Jones sa Cheshire. Ayon sa family tree, I'm considered an uncle of yours," nakangiting sagot ni Travis. Oh, walang pakialam na sagot ni Levi sa kanya. Alam niya na ang pamilya Jones ay maraming branch sa bansa at ang Cheshire branch ay nakipag-agawan sa isa sa Southampton para maging pinakamalakas na branch sa lahat. Sa palagay ko nalaman mo na ang katotohanan tungkol sa iyong pagkakakilanlan ngayon. Ikaw ang apo ni Michael Jones mula sa Southampton at ang iyong ina, si Emma Jones, ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Nakangiting sabi ni Travis. Nako, hindi ko kinikilala ang relasyon ko sa sino man sa inyo. Pwede kang pumunta kung wala kang ibang pasok dito. Dahil doon ay tumalikod na si Levi at naglakad palayo. He's indeed one haughty guy, komento ng isa sa mga lalaki ni Travis habang pinagmamasdan ang likod ni Levi. Hindi kami concerned sa karakter niya. Ang mahalaga lang ay nakumpirma namin na si Michael Jones ay mayroon ngang illegitimate na apo. Panoorin mo na lang kung paano ko siya ipahiya sa darating na anniversary dinner. Naputol ang ngiti ni Travis pagkasabi niya noon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Michael ng tawag mula kay Wesley Jones, ang pinuno ng mga Jones mula sa Cheshire. Michael, nagulat ako nang malaman kong may illegitimate kang apo dyan. Paano ka magiging malupit para hayaan siyang gumala mag-isa sa labas at maging isang hindi gustong bastard? Kinilig si Michael nang marinig ang boses ni Wesley mula sa kabilang dulo. Gayunpaman, ang pusa ay pinakawalan sa bag sa dulo. Samantala, siya ay may sapat na sa kanyang plato dahil wala pa siyang naiisip na paraan para harapin si Levi. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga ka-master, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.